Uh, good, thank you. Okay. Yes, maraming salamat po. To start with tonight, we'll open this in the word of prayer. Thank you for the host, Pastor Felix and Jean Naran, for providing the Zoom link and hosting this online school. Tonight, for getting started, we'd like to acknowledge everyone present tonight's episode. We have Ma'am Weng in Japan. We have Rika Bacchus in Japan. And we have Sister Africa, Japan, Miguel in Northern Mindanao. Also Joy Lauyog, Northern Mindanao. Grace from Japan, Erwin Obas, Northern Mindanao. Elsa Costado, Central Mindanao. We have Ma'am Dali Utersos from Canada, Father Fabian Campos from Japan, and we have Ben Monkey from Davao City, and Young Third in Middle East. So tonight, to start with, we will ask Pastor Erwin Obas to kindly open us in the word of prayer. Praise God, magandang gabi sa lahat. Tayo po'y manalangin. Father Lord Jesus, nagpasalamat kami Amahan sa siningation. Salamat Ginoo Lord God sa imong proteksyon. Salamat sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong gugma o Dios nga nagadangat sa among mga kinabuhi. Iyari kami Amahan sa gihapon magatuon sa imong mga pulong. Ang langit mo niya kaalam ug kahibalo Ginoo uban ang pagsabot. Ikaw o Dios magahatag sa imong palagad, Pastor Nick, sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pag-train sa imong mga katawan Ginoo. Ang kanamo Amahan, i-bless mo Lord ang mga pulong nga igatudlo Amahan, maghatag sa among sang dugang pag-inspired o pagdasi Ginoo Lord God. I-bless mo Lord ang among pagabuhaton, mahimaya ikaw sa tanang panahon, ang imong kabubuton na matuman, among ginalauman ang tanan pinagi sa otoridad sa imong mga pulong ug sa gahom sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Erwin. Sa gabing ito, ang tatalakayin natin is the chapter 3 of the book Rediscovering the Kingdom. And particularly, chapter 3 is about Enter the King and the Kingdom. So this is a joint session of the graduating class, fourth year, and we have third year and second year. So ginawa natin itong joint kasi pinagkapos tayo ng time para lang ma-take up natin. No? So we have this one. And tonight, our first resource speaker to tackle this particular subject, to begin with the discussion. So we have Ma'am Weng tonight, tasked by the admin to first tackle this particular subject tonight. Umpisahan niya. And later on, we will have Jean and we will have Pastor Felix help discuss this particular subject. I will just give the finishing touches. So tonight, we want to introduce to you our first resource speaker on the subject, Enter the King
and the kingdom in the person of Mom Wing. So Mom Wing tonight, kindly take it over for the episode tonight. Amen. Praise the Lord. So thank you so much, Sir Nick, for the opportunity, the privilege to take up this lesson. Amen. Praise the Lord. So good evening sa tanan. Amen. Na mga classmates, students. Praise the Lord. Glory to God. So we're still on rediscover the kingdom concept. Amen. So huwag po tayong mawawala. Andito pa rin po tayo sa kingdom concept. Amen. So tonight we will proceed with our chapter 3. The title is Enter the King and the Kingdom. Amen. Praise the Lord. So the title itself says that it's a very, very interesting and very valuable lessons for us to learn. Amen. So if there is a king, there is a kingdom. Amen. Praise God. So the first subtitle po nito, amen, the birth of the kingdom announcer. Amen. So first and foremost po, ang book na ito po ay, just to recap with you, ito po ay book na ang author po ay si Miles Monroe. Amen. Siya po ay isang Bahamian evangelist and philosopher, author, lecturer, teacher, leadership mentor. Amen. He died at the age of 60, year 2014. Amen. But his lecture and lessons about the kingdom still lives on. Amen. So the birth of the kingdom announcer, I just go and check with Google what is the word announcer. Very interesting po ang subject natin tonight. Praise God. So yung announcer meaning is a voice artist who relays information to audience on broadcast, media program, or live, either on radio or television. Amen. So if there is an announcer, meron pong receiver. Amen. So just stay tuned. Babasahin ko po quickly yung first 4 slides ng ating lecture tonight para umabot po tayo dun sa pinaka-core ng ating subject. Amen. So just listen po, and I hope na marami po kayong makakatch up sa subject na ito tonight. I just need you to focus and listen carefully while I read the slides. Amen. So the birth of the kingdom announcer. Amen. Several years ago, the one who's talking here, the one who created the lecture, the lesson, mga kapatid, is si Miles Monroe. Amen. So sabi niya po, several years ago, just after September 11, I was scheduled to speak at the conference in Pennsylvania. When I arrived at the Pittsburgh airport, I found an unusually large crowd clogging the terminal. After being detained for over an hour, our driver was finally allowed to go and get the car. I noticed as we emerged from the baggage claim area that it looked like a war zone. Alam po natin kung ano yung war zone. Amen? There were police, security, and army officers everywhere. So the airport were crowded with people. Man, for a moment, I thought some terrorist act had occurred. My driver worked up the nerve to ask one of the army officers the reason for so much security activity. His answer shocked me. After warning us that traffic throughout the whole city would be heavy, he said we should be prepared to have our vehicle searched anytime. Amen? So binigyan po sila ng warning na
meron talagang mag-search ng kanilang sasakyan at kanilang magamit anytime, anywhere that day. The reason, he explained, for the heightened security was that the President of the United States was coming to Pittsburgh in 3 days. Amen. So wala pa po yung President. In 3 days pa po siya darating. Amen. I could not believe what I was hearing. All of this commotion for a man who was not even in town yet, who was not arriving for 3 days. I asked the officer why all this activity so far in advance. We are preparing for the coming of the President. Amen. So praise the Lord mga kapatid. Alam ko pong mga believers tayo, alam ko pong nararamdaman na natin yung word na ito. Amen. So sabi ng security sa kanya, we are preparing for the coming of the President. Kaya nagkakagulo sila sa airport, daming securities, ang daming check. But then, 3 days later pa before darating yung President. Amen. So to continue, sabi dito ni Sir Miles Monroe, as we drove away, I couldn't help but think that this is the very thing that occurs in all kingdoms when royalty is expected. Amen. In the Bahamas, where I was born and still live, when we were still a colony of the United Kingdom of Great Britain, whenever the Queen or any member of the royal family were scheduled to visit our island territory, preparations began months in advance. Amen? So, meron pong preparations advance whenever magbibisit yung mga queen or king or mga royalty. Amen. Same here din po dito sa Thailand whenever na ang king or anak ng king, prince, princess, magbibisit po sa isang island or sa isang place, meron din pong grabing preparations in advance. Amen? So to continue, the streets were swept, street lights cleaned, schools painted, flags hung, and so much more. Ang dami po nilang preparation, naglilinis ng mga kalsada, nagre-repaint ng mga buildings, mga schools, naglalagay ng mga flags, mga banner. Amen. Parang sa Philippines po, 'di ba, meron tayong piyesta. So before that, marami pong mga banderitas, kung ano-anong preparasyon. Amen. And so much more. The principle being, whenever a sovereign is to arrive, it is announced and preparation are made far in advance. Even the people have to be prepared. Praise the Lord. Amen. So kahit mga tao po, mga citizen ng bansa na yon, kailangan din pong prepared sila sa pagdating ng isang royal family or ng isang king or ng isang mataas sa lipunan. Amen? Kahit din po sa ating bansa, pag dumarating ang president, praise the Lord. But not this time, hindi na po ganon. Amen. So ito po yung pinaka-core, yung susunod na babasahin ko po mga kapatid. Andito yung pinaka-core ng ating subject tonight. Yung sinabi na the birth of the kingdom announcer. So meron pong taga-announce ng kingdom. Amen. Meron pong isisilang na mag-a-announce ng kingdom. Amen. Praise the Lord. So to continue, this was the role of John the Baptist. Amen. So all of us po, I'm sure nakilala po natin kung sino si John the Baptist. Amen. The announcer of the king. John was keeping kingdom royal protocol. His job was to prepare the people, the nation, and the way for the coming of the king who would bring the kingdom. The scripture describes John in this way. Praise the Lord. So, si John the Baptist po mga kapatid, siya yung sinabing the voice in the wilderness, amen, na nag-announce po
na darating ang Panginoong Jesus. Magpapass by ang Panginoong Jesus. Amen. So mababasa po natin sa Matthew 3, 1-3. Amen. Basahin ko siya. In those days, John the Baptist came, preaching in the desert of Judea, and saying, Repent, for the kingdom of heaven is near. Praise God. So yung the way po ng pag-announce ni John the Baptist, ito po yung kanyang lines. Amen. Repent, for the kingdom of heaven is near. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. Amen. Hallelujah. So, praise God. Grabe ang naging papel po ni John the Baptist nung time ng Panginoong Hesus. Amen. Siya yung naatasan, praise God, na maging announcer sa pagdating ng king at ng kingdom. Amen. Praise God. John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of one calling in the desert, make straight the way for the Lord. John 1:23 po yan, praise God. So inote po natin na ang message ni John was not about a religion. Amen. Wala pong minention sa pag-a-announce ni John the Baptist about religion. So, kaya nga po nandito tayo sa Rediscover the Kingdom Concept. Andito po tayo, pinag-aaralan natin ang Kingdom Concept. Wala pong minention anything si John tungkol sa religion. But the Kingdom of Heaven. Yan po ang in-announce ni John. It is important to understand that John was the most unique prophet of the entire Bible. Bakit po? Why John was, according to Sir Miles Monroe, si John is a very unique prophet in the entire Bible. Amen. In fact, Jesus stated that John was the greatest of all the prophets that had ever lived. Amen. So marami pong mga prophets, mga kapatid, mga classmates. Amen. But ang Panginoong Hesus, siya ang nagsabi na si John ang pinaka-greatest sa mga prophets na nabuhay. Amen. Ito po yung truth. Praise God, mga kapatid. I tell you the truth, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet, he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Matthew 11, chapter 11, verse 11 po yan. Amen. Why does John hold such a prominent position among the prophets? Amen. So, question po yon na later on makakapagbigay din po kayo ng inyong insight. Why does John hold such a prominent position among the prophets? Bakit siya yung pinaka-greatest among the prophets? Amen. Because all the prophets before John spoke only of the coming of the Messiah King. Amen. And the coming of the kingdom. Because sila po, sinabi lang nila yon, pinrapisay lang ng mga prophets. Amen. While John had the privilege of announcing, praise God, presenting, amen, meeting and baptizing the King of the kingdom. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ganda, di ba mga kapatid? Praise God. So si John, hallelujah, siya yung nagkaroon ng grabing privilege, amen, ng grabing chances, amen. Kasi hindi lang siya ang nag-announce ng coming ng King, amen. Nagkaroon pa siya ng chance na i-present ang Panginoong Hesus, i-present ang King, amen. Nagkaroon siya ng chance na ma-meet face to face ang King, amen. And
siya pa rin yung nagkaroon ng chance ng great privilege in baptizing the King of the Kingdom. Amen. Ang ganda to mga kapatid, grabe. Nakaka-bless po ito masyado talaga. Praise God. So, punta po tayo sa next na slide. And then dito po natin siya tatapusin. Praise the Lord. Para magkaroon po tayo ng chances ng ating mga insight. Amen. About this, the birth of the kingdom announcer. Amen. Na grabe po ang naging role ni John the Baptist sa king at sa kingdom. Amen. So then, understanding our role as king. Praise God. So previously po, yung mga teaching ni Sir Nick, hindi lang po tayo isang leaders mga kapatid. Meron din po tayong role as a king. Amen. Praise God. Ito po, understanding our role as kings. The birth of Jesus was announced as the birth of a king, not a priest. So balik po tayo, wala pong in-announce ang dala-dala pong message ni John the Baptist. Amen. Is repentance. It's nothing to do anything with religion. Nothing to do anything with a priest. This is very important because it emphasizes the primary focus of the mission of Jesus. Amen. And his purpose for coming to earth. Amen. Sabi po dito, praise God, hear his words concerning his purpose for coming. His priesthood was his redemptive function, but to be king was his eternal disposition. Amen. Praise God. So, ito po yung role ng isang king. Praise God. Hallelujah. Yung kung kanyang pagiging king ay eternal na disposition. Amen. You are a king then, said Pilate. Amen. Kung naalala niyo po yan, praise the Lord. Jesus answered, you are right in saying I am a king. In fact, for this reason I was born. And for this I came into the world to testify to the truth. Amen. John 18:37. Everyone on the side of truth listens to me. From then on, Pilate tried to set Jesus free, but the Jews kept shouting, if you let this man go, you are no friend of Caesar. Anyone who claims to be a king opposes Caesar, John 19:12. But he said, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns also, because that is why I was sent. Amen. Praise God. So, to recap po, mga classmates, praise the Lord. Hallelujah. Si John the Baptist po, siya po ay naging isang malaking part sa buhay ng Panginoong Hesus, sa time ng Panginoong Hesus. Siya po ang nag-announce ng pagdating ng Panginoong Hesus at ng kingdom. Amen. Siya po ang nagkaroon ng chance na ma-present, ma-meet, and mabaptize ang Panginoong Hesus, ang King. Amen. At ang role po ng ating Panginoong Hesus, praise the Lord, ay hindi po para sa religion at hindi rin po sa pagiging pari. Amen. But sa pagiging king, ang dala-dala niya po is repentance. Amen. Ang isinisigaw po niya is repentance. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, kung balikan po natin yung umpisa,
bawat bagay na o bawat tao, mga prominent, mga presidente, mga royal family, binibigyan po ng preparation ahead ang pagdating nila. Taranta po ang mga tao sa grabing mga preparasyon bago may bibisita or may darating na royal family. So much more po na tayo po, amen, dapat, praise God, handa po tayo lagi, amen. Prepared po tayo lagi, praise the Lord. Para sa ating King, sa ating Panginoong Jesus, amen, praise God. So, diyan ko po tapusin, amen, para makapagbigay po tayo ng ating mga insight, praise the Lord. Amen. So natapos po tayo sa understanding our role as King. Amen. Praise God. Sir Nick, naaka po gustong i-add up po? Okay, maraming salamat, Ma'am Weng. No? Well explained. Thank you so much. So, isang katanungan na marahil napapansin ng iba, bakit sinabi rito itong naukol kay John as the announcer of the kingdom? Ito kasi yun. Ang word announcer kasi, ibig sabihin nun, preacher. Ibig sabihin, John was the preacher of the kingdom. He was not even a teacher, but he was just but an announcer or preacher. Kasi ibig sabihin ng preacher na salungat sa karamihang iniisip ng mga religious circus fanatics. The way they define preacher is yung palaging umiingay na sigaw-sigawan. Hindi. In the context of government, categorically, yan ang media. No? Media. So, sa media, sakop dyan yung radio, broadcast media, print media. Okay. So, mayroong tinatawag na television media. Ngayon, mayroon ng social media. So, that categorically, preacher ang ibig sabihin yan. Preacher ibig sabihin, preaching ibig sabihin to announce, to demonstrate. So, ginagawa yan dyan. He demonstrated what kingdom is like when he announced, preach the kingdom. So si John acted as what we call advance party in the context of government. So bawat itinerary ng isang hari o presidente, mayroong advance party yan. Kiniklear nila yung yung security details ng presidente or king. Tulad sa Great Britain, kapag sa panahon noon ni Queen Victoria, natay na si Victoria, si King Charles na ngayon ang pumalit, yung anak niya. 2 years ang preparation nila. So there was an advance announcement preaching about the coming of the Queen of Great Britain. Imagine 2 years, lahat ng mga bahay kailangang malinis, may magandang mga bulaklak,
Yung lahat ng mga streets kailangang malinis, kahit yung mga kasulok-sulukan na bagamat hindi yun mapupuntahan lahat ng Queen of Great Britain, linilinisan yan palagi. Ginawang ready all that time. So yan ay nakapattern sa kung paano pumarito ang ating Panginoon, mayroong tinatawag na advance party kasi tinawag ng Biblia na forerunner. No? Kung natatandaan ninyo, sa panahon noon ni Jesus Christ, advance party itong si John announcing, preaching the coming of the King, na kung saan sa kanyang tinatawag na timeline, no, una niyang puntahan ang mga Jewish people. Pangalawa, ang mga Gentiles, Samaritans, ibig sabihin ng mga Samaritans, mestiza, Gentile at Jewish. At pangatlo, yung mga Gentiles na pupuntahan niya. Kaya may isang senaryo sa Bible na may isang babae na lumigaw, Jesus of Nazareth, have mercy on me. Yung Shunammite woman. Di ba hindi niya pinansin yon? Kasi sabi niya, I am not sent but to the house of Israel. Kasi sa kanyang itinerary, muna niyang puntahan ang mga Jewish people. Pangalawa mo na yung Samaritan. Samaritan yun. No? Mestiza, Gentile at saka Jewish. Kaya sa original plan, pangalawa lang yun. Hindi yun ang first priority. Pero nagpupumilit yung babae. Kaya sabi ng Panginoon, hindi pa ako nakakakita ng pananampalataya tulad ng babaeng ito. Sabi niya, dineclare niya ang purpose ng kanyang pagpaparito na pagalingin ang mga may sakit, mga bulag makakakita, ang mga lumpo ay makakalakad, at nangyari yon. Pero sa kanyang original na itinerary, una ang mga Gentiles. Kaya yun ang nangyari kay Duterte noon na mayroon siya itinerary nakahanda, pero kapag makita niya yung mga tao, bagamat hindi kasali sa itinerary, bigla na lang siyang lumiko at kausapin ang mga tao. No? Kaya maraming siyang mga security details. May isang business pa nga, nahawi ako ng security details ni Duterte. Sobrang lalaking mga tao at saka malakas. Isang hawi lang, para ka na matumba pagka wala kang appointment sa hari o sa presidente. So, ganun yun. Yung announcer dito, preacher yan. So, that is about the coming of the king, a political leader, no? And they even demonstrated what the kingdom is like doon sa wilderness. Yun lang. At mamaya can the host with the giving of insights. Pinigla ako sa inyo. Okay, thank you, Sir Nick. Amen. Praise God. So we can go ahead with our insights. You are free to give your insight. The birth of the kingdom announcer, si John the Baptist, at ang preparations para sa pagdating ng King and the kingdom. Amen. Praise God. So, sino po yung gustong mag-first? Una po tayo kay Pastor Thomas. Sir Thomas. Amen. Praise God.
Si Spring, salamat sa lesson. Medyo nalate ako. The Birth of the Kingdom. Salamat sa Hallelujah. Sa recap. Hallelujah. Talagang napakahalaga na talagang minsan nare-review natin yung ating pinag-aaralan. Hallelujah. At dito talagang pinagtibay na yung kahalagahan ng pahalagan ni Apostol John, or sabi pa the last prophet. Hallelujah. Talagang siya yung nagbigay daan para sa pagbubukas ng kaalaman patungkol sa kingdom at yung ating hari. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ang laki talaga nung part niya para sa dadaanan ng ating Panginoong Hesus, na talagang ang karamihan sa mga tao, kahit ako noon, hindi ko masyadong naintindihan. Pero kung sa ating pinag-aralan, doon natin nakita pa yung kahalagan talaga ng pagiging announcer. Praise God. Hallelujah. At sa atin po, darating din yung panahon na i-announce natin. Praise God. Hallelujah. At talagang magagamitin natin. Praise God. Hallelujah. Yung kingdom concept na yun po talaga ang pinakamahalaga na maintindihan ng bawat kapatiran, ng ating mga anak, ng ating pamilya, ng ating kapitbahay, yung kingdom concept, kasi napakaganda po ng sinasabi dito na at hindi po ito talaga religious. Hallelujah, na yung bang maraming rituals, maraming ginagawa, maraming pinaniniwalaan, at talagang yung ang number one dito, ang pinakamaganda dito, praise God, hindi po natin yung bang dati para sa akin kasi dati ang iniisip ko yung ang pagiging yung bang kamatayan ko, parang pinaghahandaan natin yung kamatayan natin, which is sabi ng Diyos pala ang paghandaan natin, ang trabahuin natin yung pagsunod sa Kanya, at saka yung future natin na itinuturo niya, dahil napaka marami pa tayong marami pa tayong dapat na lukayin para lumabas yung nabivision natin nung araw. Kasi nung araw yung sa part ko nung araw, meron akong mga nabivision na parang sabi ko, parang ang hirap nung nakita ko sa future, pero yun pala, yun pala talaga yung purpose na kailangan lang natin malaman sa kingdom, at doon marirealize natin na darating ang araw na kung pinaghahandaan natin yon at pinagsusumikapan natin na gawin, praise God, talagang magagawa natin ang imposible. At hindi natin kailangan na tawag dito, hindi pala natin dapat na takasan or iwasan kung ano yung gusto ng ating Panginoon. Kasi kung habang iniiwasan natin, praise God, hallelujah, yung gusto at plano ng ating Panginoon, lalo pala tayong bibigat, lalong nagkakaproblema. Kagaya ng nangyari kay Jonah, na inutusan siya, pero ang ginawa niya, iniwasan niya, at talagang makita natin din sa istorya na pinadalan siya ng bagyo at maraming nadamay dun sa barko na kanyang sinakyan sa pag-iwas sa kanyang mandate
sa inutos sa kanya ng Panginoon. Ganun din po sa atin, kung iniiwasan natin, minsan mararamdaman natin ang bigat-bigat ng problema at saka hindi lang sa atin, nakakaapekto talaga sa paligid natin, sa mga kasama natin. Siguro po, hanggang doon lang. Salamat, Sister Wen, and God bless, mga kapatid. Amen. Salamat, Mr. Thomas. Praise the Lord. So, next po natin si Pastor Gilbert. Brother Gilbert. Amen. Si Pastor Bernabe Mante po. So Ben, Amen. praise the Good Lord. evening. Go ahead po. Amen. Maraming salamat, Ma'am Wing, sa napakagandang napag aralan natin. So, doon sa kung bakit na may konti akong na ano dito sa story in the life of Christ, in life of John, na kunting ano lang na lamang ko dito sa kanilang dalawa, na kung bakit siya ang napili or pinili. Dahil ang isang reason kung bakit siya napili at pinili, bakit napakalapit ni John talaga. Kaiba si John kay Christ. So yan na ano ko doon sa life of John and Christ. Dahil nga, salamat sa magandang explanation ni Shernick, ang kanyang binigay. At yun talaga yung ano nila. Isa yun sa natuklasan ko doon sa story sa mga apostles in the life of Christ, na may puso talaga si John, no? Praise God, na handang mag-sacrifice. Iba yung ano ba, kanang dili niya tagdon ang isulti sa uban, kundili naa say kasing-kasing nga buhaton, praise God, kung unsa man ang gihatag sa iya nga balaod or iyang nakatunan about Christ, may tungod sa balaod sa atong Ginoo. So napakalapit nilang dalawa. Ang daming nangyayari kung tingnan natin na story, life Christ and John. Sinabi nga ni Ma'am Wing, no? So, ang daming pangyayari nangyari sa kanila. And naging saksi si John. So, ang nahitabo, before pa man si Jesus Christ, si John muna. No? Siya ang una talaga naging media, kumbaga sa gingon pa ni Sir Nick. O siya ang naging preacher, no? Nag-una daan na pulong sa tanan mga tao. So, ang tanong din, ano ba sa ating panahon? No? Unsa ba na sa ato ang panahon o pag-abot sa atong panahon karon? So, ang lesson sa atong panahon, so labi na sa daghan natag nakatunan, usbon ko, o kung naatay kasing-kasing nga duol sa Dios, sa hari, naatay kasing-kasing duol sa hari. So sigurado nga dili na nimo mapaabot og dugay, no? Kay naa naman sa tuwa, kumbaga natulog lang, no, ang kaalam nga naa nato, kumbaga naa na. Praise the Lord. So ang giingon bitaw nga ang imong future wala sa unahan, kung dili naa sa atoa, no, naalan sa atong sulod, o nagahulat lang siya kung kano sa among gawas. So kumbaga sa
sa paging preacher nato, no, paging tigpamaba nato o pagpadayon sa gibuhat sa atong Ginoo in the life of Christ, no, sa atong panahon. So sumala sa gitudlo nato. So maging ano pud na, no, maging sample pud na sila sa atoa, no, nga maging ano ta, na maging mapiyalan pud ta, praise God, sa atong panahon. Kay sa panahon nila diyan, no, usa sila sa gipiyalan sa atong Ginoo nga mahimo sila na maging preacher o magsusulti. So ang dami nila, sabi pa ni Ma'am Wing. O ang daming nangyayari o pangyayari. No? So sa life natin, so ganun din. Ganun din yan sa atin. Walang kaibahan. So yun din ang mangyayari sa atin. Sa ating, ando na ang ating paniniwala. Doon na ang ating napag-aralan. Lahat nandun na. So naghihintay na lang ito sa ating gagawin. So tungod kay kita man nagdala sa itong kagulingon, so nagulat ra pud ni nga kumbaga natulog diri sa tuang sulod. So nagulat ra pud ni nato nga atong isulti o atong buhaton. So yun lang, Ma'am Wing, maraming salamat talaga sa sa Amen. napag-aralan natin ngayon. Salamat bless po, po. Pastor Ben. Amen. Praise the Lord. Pastor Erwin, ready ka po? Magandang Praise gabi po. God. Yes, Ma'am Wing, magandang gabi po ulit. Ma'am Wing, Pastor Nick. Salamat sa pagtuturo ngayong gabi. Enter the King and the Kingdom. Subtitle, The Birth of the Kingdom Announcer. Mahitungod sa kinabuhi ni John. So, sa akong nasabtan, si John usa ka gi-appreciate sa aton Ginoong Hesukristo nga isa ka dakilang guro o isa ka labaw nga magtutudlo sa iyang panahon tungod kay sumala sa atong pagtuon. Si John usa ka labaw sa tanang mga propeta nga siya ang gitagaan sang pag-announce sa umalabot nga hari ug saging harian, sa naga-proclaim, naga-preach, nagawali. So ang kahulugan sa ginatawag preacher, ang pag-announce, pagpaabot, pag-proclaim. So mauna ang ano ni John nga siya ang natawo nga announcer sa gingharian. Ang idea ni John mahitungod sa gingharian, usapod na nga sumala sa atong pagtuon diri sa kingdom, nga siya nagabaptize sa mga tawo para mahimo nga ang idea ni John maupod ang madawatan sa mga tawo nga iyang gibaptize sa legality nga sila mahimong sumulunod og si John mao ang guro o teacher o nga ang idea nga iyang ang gi-reveal sa Ginoo nga idea mahitungod sa gingharian og si Jesus mao ang hari, og buot nato ni paintindi nga si Jesus nagpabaptize kay John para sa legality nga si Jesus usab makahimo usab nga adunay mga disciple magtutudlo ug mahimong usab guro sa pronounce, pag-declare usab sa gingharian nga sa diin mauna ang iyang tumong, mauna ang iyang purpose nga mahibalo ang tanang mga tawo nga ang gingharian sa Dios ani ana, og mauna nga ang preaching about sa kingdom, repentance, tungod kay ang repentance amo na ang pag-usab sa dagan sa atong huna-huna, balik mahitungod sa gingharian sa Dios nga change the way you think, change usbonaton ang aton nga huna-huna sa diha sa
gingharian, dili ingon sa religious nga aton na kagisnan, aton na nga kinaugalian, kundili usbon nato ng atong hunahuna sa pagsabot mahitungod sa gingharian sa Dios. Kay si John dili siya religious preacher, dili siya religious leader, o si John usa ka propeta nga ginpadaygan sa Dios mahitungod sa iyang gingharian sa pag-andam sa dalan sa atong Ginoong Hesukristo. Nga tama gid nga giingon nga once nga adunay hari nga moadto sa usa ka lugar o isa ka presidente o sino ang labaw nga leader nga moadto sa usa ka lugar, ang preparation nga paghimuon sa mga tawo dili basta-basta. So adunay mga paglimpyo, may mga plugs, may mga bag-ong pinta nga pagahimuon para sa umalabot sa usa ka leader, o mauna ang gihimo ni John, giandam niya ang mga tawo mahitungod sa idea, mahitungod sa gingharian sa Dios. So the birth of the kingdom announcer maugid si John, ang labaw nga propeta nga gipialan, giatasan, gipili sa aton, gipili sa Dios. So Ma'am Wing, daghang salamat. Magandang gabi, Pastor Meg. Amen. Salamat, Sir Erwin. Praise the Lord. Hallelujah. Si Pastor, Tutor Jane, Sister Jane pala ito. Praise the Lord. So, si Sir Jane po, hindi siya makapag-insight. Nasa workshop. Praise God. Sister Weng, andyan ka? Amen. Sister Weng. Okay. Sister Dolores. Ma'am Dolores, dyan ka po? Amen. Ang speaker mo po, ma'am. Oh, yeah. Yun. So, Amen. Go ahead Ayan. po, Dolores. Yes. mayong gabi, no? Sa mga mayong buntag. I was surprised, no? So, may balaan dyan ni nga panagsara kayo mo maka-attend sa klase ka na surprise ako si Sweng. Ikaw ron ang teacher. Nakuan ko na kasi pangalan na surprise na pud ko, no? Ang next teacher na to, sila na po ni Pastor Felix na Pastor Jane. So, simple lang kay paminaw, no? Simple lang kay paminaw ang isa ra gyud, repentance. Repentance lang yun ang pinaka-importante sa tanan. So, dali kay paminawon, lisod kayo himuon, no? O we are very lucky nga usata nga nahimong kabahin niini nga itutok lang gyud, no? Itutok lang gyud kung unsaon gyud, no? Pagdawat ang Ginoo sa atong kasing-kasing, isa lang gyud ang step, ang repentance, ang pagbaso lang gyud sa ato ang kasalanan. Tungod kay wala magyud kita sa Ginoo ang atong kagahapon, ang ato ang past, no? Kung kinsa ta, kung unsa ta, ug bulahan kaayo nga kita nabilong sa pinili, no? So dalaygon ang Dios tungod kay kita gitagaan ta og panahon, gitagaan ta og dakong grasya nga mabilong ta sa kini nga klase, no? Kingdom Theology. Ug dalaygon kay ang Ginoo tungod kay kaupat na nato ka tuig karon, no? Despite sa mga ato ang sitwasyon, despite sa to ang kahimtang, managlagyo kita, managlain ang ato ang mga oras. So gahapon gi-celebrate diri ang Victoria Day, no? So Canada gahapon gi-celebrate ang long weekend. So wala pa ako kasabot kung ano unsa ng Victoria Day, no? So yung anak ra ko. So gwapo kaayo si Sweng, nakuha na ko ang gwapo kayang imong pagpasabot, no? Gwapo jud kay imong pagpasabot sa ato ang klase karon gani. Doon na pa supporting verse, no? Nga giingon din sa Mark 16:15, no? Lakat kamo isabwag ang maayong balita. So pinaka-importante lang gid sa tanan ang paghinulsol. Ang paghinulsol kay dili kita makagotro. Dili kita makagotro kung unsay
di nato mahimo kung say gusto sa Ginoo kanato kun dili nato pagabasulan ang atong mga sala, no? Dili ta magbasol, dili ta mangalia. Kanang tinud-an na gid ba kinasing-kasing ang pagpangayo ug pasaylo sa Ginoo, no? Ug nang sa ganon maka dire-diretso ta sa kung unsa man ang gusto sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Kumbaga sa tunok ba, no? Sa tunok dili bitaw ta mahimutang kung natay tunok sa tiil, natay tunok sa kamot, dili ta mahimutang. So, dili ka mahimutang kung dili ka magbasol sa imong mga kasalanan. So, may akong nasabtan sis Weng nga dako kaayo ta og kana na ang dako kaayong grasya kanato nga naata niining klasiha naka-attend kita isa ta sa pinili atong nahibalaan nga wala na may daghang mga kuskus balungos, wala na daghang mga seremonyas nga dapat simple lang kaayo, no? Simple lang kayo ang angay yung paghimuon nato ang pagbasol lagid sa atong mga kasalanan. So mao lang na sis Weng and classmates, thank you so much, God bless us all. Balik ko sa iyo sis Weng. Amen. Salamat, Sister Dolores. Praise the Lord. Tama po yan. Repentance talaga. Amen. So, wala tayo tanan mahimo. Wala tayo repenting heart. Kaya po sa Biblia parating sinasabi na create in me a clean heart. Yung laging dalangin ni Haring David. Amen. And renew a right spirit within me. So, araw-araw po na ating buhay, kailangan po na praise God. Hallelujah. Salamat, Sister Dolores. Praise the Lord. So, Sister Weng, saglit Pastor, lang. opo, Dagdagan ko lang yung tungkol sa insight ni Sister Apo. Dali. Kamakailan lang ang Canada nag-celebrate ng Victoria Day. Yeah, kahapon. Historically ang Canada kasi noon under sa dalawang country ang ginawang kolonisya ng dalawang country, France and Great Britain. Kaya yung Victoria Day, ibig sabihin noon, commemorating the birthday of Queen Victoria. Because Queen Victoria of Great Britain, naging under yung Canada noon. Kaya dalawang koloni ang dalawang bansa nagiging under ang Canada. Yun yung history ng yung ibig sabihin noon, Victoria Day. Thank you, Pastor. Welcome. Amen. Praise the Lord. Salamat, Sir Nick. Praise God. So, Sister Africa. Amen. Magandang Amen. gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Pastor Nick, Pastor Felix, mga classmates po. Ang maikli lang po ang magbibigay ko ngayong gabi na insight. Doon lang po sa aking naintindihan po. Enter the King and the Kingdom. Ang masasabi ko po dito yung sa pag-aaral natin ngayon ay nangangahulugang tayo ay inihanda ng Diyos para ilaganap ang kanyang kaharian bago ang kanyang muling pagbabalik. Ngunit bago po nito ay binibigyan tayo ng Diyos ng mga tungkulin at gagawin. Ito nga po yung ito na po yung pag-aaral natin ngayon, tsaka yung ating espiritu, ang ating sarili, kailangan talagang pagsikapan natin at ibigay natin sa Kanya ng buong buo para pagdating sa ngayon pa lamang ay unti-unti na nating maipalaganap ang Kanyang kingdom. At sapagkat nais ng Diyos na ang lahat ng Kanyang lahat po tayo ay makapasok sa Kanyang kaharian po. At nais niya na gayahin natin si John the Baptist. And ito na po siguro yung at wala po tayong ibang
i-represent, kundi yung yung kingdom po, hindi po religion. At salamat sa pag-aaral natin muli ngayon kasi yung nararamdaman ko po na inaano tayo ng Panginoon, yung inahamon po tayo na hinahamon niya tayo para at hinahanda tayo sa kanyang muling pagbabalik. At alam ko po na isa po tayo sa kagaya ni John the Baptist po na napili niya upang ang kanyang kingdom ay may palaganap sa buong mundo. At ito na po yun siguro na yung madalas binabanggit ng court batch po na first batch po na yung alignment before assignment. Ayun po, prepare po tayo ni Lord sa kanyang muling pagbabalik. Yun lang po ang aking naunawaan po ngayong gabi. Maraming salamat, sister, at sa lahat. Amen. Salamat. Praise the Lord. Amen. Praise God. So kung pwede, Sister Eliza. Tama po yun, Sister Africa. Amen. Ganda po ang iyong insight. Praise God. Sister Eliza. Amen. Praise the Lord. Good evening po, Ma'am Weng, Pastor Nick, at sa lahat. Amen. Salamat sa Panginoon sa napakagandang lesson natin ngayon na napag-aralan. Praise God. The birth of the kingdom announcer. Praise the Lord. About kay na kung saan si John the Baptist ay siya yung pinili ng Panginoon na upang i-prepare ang mga tao sa pagdating ng ating Panginoon. Praise God. Na sabi nga sa book of Isaiah na yung daan na lubak-lubak ay to make straight. Praise God. So, application sa atin ngayon, praise God, same as sa atin ngayon, mga kapatid, na tayo ay hinanda o tayo nga ay naghahanda, no? Gumagawa ng preparation sa pagdating ng ating Panginoon. So katulad noon na katulad sa isang hari o president na mag-visit sa isang lugar, there is a period of time na mayroong preparation, mahabang panahon na pag-prepare para sa pagdating ng presidente on that certain place. So ganun din sa atin, praise God, na tayo nga ay hinanda, praise God. So sa message ni John the Baptist, no, siya ay yung baptism of repentance, no. So lahat tayo rin man ay kailangan nating mag-repent, no. Ibig sabihin ng repentance, yun na nga nasabi ng lahat na change of mindset. Praise the Lord. So maraming salamat sa Panginoon, praise God, sa patuloy na nagpaalala, nagtuturo sa atin na kailangan natin na fully, no, praise God, yung repentance at magawa natin yung message of the kingdom upang may handa ang lahat, praise God. So yun lang siguro, Ma'am Weng, at maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Thank you po, Sir Nick, Ma'am Weng, at sa lahat. Glory to God. Amen. Salamat, Sister Lisa. Amen. Repentance. Amen. Praise God. So, Sister Grace. Good evening po, Ma'am Weng. Good evening po, Pastor Good evening. Nick. Good evening po, mga classmates. Maiksi lang din po yung nakuha ko ngayon na
bilang nakakaalam na sa kingdom ng Panginoon. Like John the Baptist, God urged us to spread the good news of the kingdom. Dahil yun yung gusto niyang maipaabot sa hindi pa nakakakilala o nakakaalam ng tungkol sa kanyang kaharian. Na it is now in our generation to spread, to proclaim about the kingdom of God. Na parang ano po siya, para sa akin ang bigat po na responsibility na sabi ko kanina, Lord, ganito kami po ba lahat? Magsasalita po ba talaga? na ano ako, sabi ko, Lord, ano pa ako meron pa akong fear in speaking talaga na yung ang hirap para sa akin ibuka yung mga bibig ko kung kailan na ako natutong magsalita nung nagsimula tayong mag-aral. So ang ano din sa akin, nasagot ko na lang din yung tanong ko na yung kung bakit ako may takot. It's because kulang ako sa knowledge about God's word. Kaya parang sinabi ng Panginoon na mag-aral ka kasi. Yan po mga kapatid na kapag like John the Baptist malapit sa Panginoon, kung close ka sa isang tao, halimbawa ay sa hari, malapit ka sa hari, talagang alam na alam mo yung mga galawan ng hari, alam na alam mo kung ano yung gusto niya. Like John the Baptist, yun, ginagawa niya ang gusto ng Panginoon na ipalaganap ang kanyang ang mabuting balita. At kagaya bilang tayo ay napapabilang na rin sa tawag niyan sa kingdom of God, the royalty, kung saan man tayo mapunta, nandun ang Panginoon, nandun yung provision niya, nandun lahat ng kakailanganin natin. Hindi man sinasabi na magiging madali, pero hindi na tayo pababayaan, basta we have to do our part na yung pinakamalahaga na ipamahagi ang kanyang tungkol sa kanyang kaharian. Yun lamang po, Ma'am Weng. Maraming salamat. Amen. Praise God. Salamat, Sister Grace. Maganda na ang blessing sa iyo ng Diyos. Amen. Nakaka-speak out ka na. Amen. Praise the Lord. At ikaw ay magiging isa ding announcer, preacher. Praise God. So, next natin si Sister Rika. Nasa work siguro. Sister Lynn? Sister Vanessa? Amen. Sister Jane? Praise God. Wala po. Wala, baka nasa work po sila lahat. Wala naman silang message or information. Amen. Sino pa po ang gustong humabot? Amen. Brother Gilbert, habol ka, hindi na po ano. Sister Weng, dyan Nasa ka? tindahan daw siya. Oo Nasa nga po, tindahan Sir daw si Nick. Sister Gilbert. Weng po. Good evening po. Ayun. Amen. Ma'am Sige, Weng. Sister Weng. Na ano ko po yung mute kanina, hindi ko pala napindot. Maraming salamat po sa gabing ito at ako ay muli na naman pong naka-attend sa klase natin and na-remind po ako dito sa sinabi sa John 18:37 na parang kay Pilate na sinabi dito na wait lang po.
Parang yung kay Pilate po dito na meron po siya dito sa kanyang puso na may paniniwala siya kay Jesus Christ noon. Ngunit dahil po sa mga boses ng mga tao ay hindi po niya napanindigan yung kanyang paniniwala na I believe na siguro naniwala din po siya na si Jesus Christ ay nakukonvince na rin po siya noon na siya po ay anak ng Diyos. Dahil yung asawa din po niya is parang nag-remind din po yata sa kanya noon. Ngunit dito sabi po dito kasi na keep shouting na from then on Pilate tried to set Jesus free, but the Jews kept shouting. Sabi, if you let this man go, you are no friend of Caesar. So, I mean, sa reality po kasi minsan ngayon, meron po yung bilang mga followers of masasabing mga Christians, yung ngayong generation po kasi is minsan parang mas nangunguna na po kasi yung yung dito sa worldly. Minsan andun yung na nais mong mag-preach. Minsan pa nga siguro yung iba mayroong mga experience na kahit yung pangalan ni Lord Jesus Christ hindi na po nila mai-mention, or minsan kahit mayroon kang mga kakilala na parang mabibigyan ka ng pagkakataon na makapagbigay ng pagpapalakas or maibahagi mo yung pananampalataya bilang kahit sa pangalan lang sana ng Panginoon. Ngunit minsan siguro meron po yung mga pagkakataon na tinitimbang-timbang mo pa kasi minsan meron hindi natin alam yung mga tao din minsan is parang ang iniisip nila is grabe naman to or yung mga ganun. So parang dito po na ano ko dito na siguro ganun po ng time ni Pilate na na ano po siya doon sa crowd noon. Kaya hindi po niya na-set free si Lord Jesus Christ, though naka-prophesy naman na po ito na mangyayari po talaga. And sa akin din po ngayon, maraming salamat po talaga na kahit dito sa word na repentance. Kasi noon, ang alam ko na repentance kasi is to ask forgiveness. Pero ngayon, nakakapagbigay na po talaga ng understanding na yun pa, na ang repentance po pala is to change, na baguhin mo kung ano yung mga yung dati mo sa dapat na ikabubuti, change your mindset, yung mga ganun. So napakaganda po talaga na ng mga pag-aralan po natin. Kahit po sabihin po siguro na yung announcer na hindi po tayo yung mga announcer na kagaya ng iba na magagaling na talaga, mga professional, but I believe na the Lord will use us kasi nabigyan po tayo ng pagkakataon ngayon na maaral po dito deeper, parang dito sa understanding our role as kings kasi hindi po talaga ito naririnig sa mga churches. Ngayon ko lang po talaga na na we are a king, yung mga ganun po. Ang alam ko lang po noon is King of Kings. Ang akala ko si Lord Jesus Christ, King ng mga kings dito yung mga kings talaga. So, ngayon ko nalaman na tayo rin po pala ay mga kings na because the Lord, our God created us na binigyan po tayo ng domain. So, napakaganda po talaga kasi kahit sabihin po na pagdating siguro ng panahon din po, parang naano ko lang po na mabibigyan ng pagkakataon na kasi kahit sabihin nating group na sila, nasa isa na silang sect, pero kung sakasakali, at least kahit lang makasalamuha mo yung mga taong ito, kahit sa pakikipag-usap lang ay mamimension mo to na kahit hindi ka mag-preach na
kagaya ng ginagawa na sa Bible study, but at least kahit sa simpleng pakikipag-usap lang ay maibabahagi mo tong mga itong mga naaaral po natin. So yun po, maraming salamat po sa mga pinag-aaralan po natin. Thank you po sa buhay ni Pastor Nick talaga at saka si Pastor Felix po na sila po yung naging daan para maging maging bahagi din po dito sa ating pag-aaral. Thank you po. God bless po. Amen. Praise God. Hallelujah. Tama yan, Sister Weng. Hindi naman sa religion world kasi, kinakailangan pa nating gumraduate sa pagiging pare para maging pare, mag-aral ng 5 years. Or mag-aral ka pa punta ka pa sa Bible school, mag-aral ka ng 2 taon, 3 taon para magkaroon ka ng lisensya to preach. Amen. But then sa kingdom concept, praise the Lord. Amen. Tayo pong lahat ay binigyan ng pagkakataon, praise God, na maging announcer, maging forerunner, amen, ng Panginoong Yesus na may share natin ang gospel. Amen, praise God. Hallelujah. So, kung okay na Sister Rica, wala po siguro, nasa work. Sister Lynn? Sister Lynn, wala din. Sister Vanessa? Amen. Sister Jane? Sister Jane, praise the Lord. May importante silang meeting ngayon. Wala na po siguro, pero pa po bang habol? Pastor Gilbert? Nasa tindahan daw po siya. Praise God. So wala na po. Praise the Lord. Maganda pong ating mga insight ngayong gabi mga kapatid na nakaka-bless, nakaka-goosebumps, amen, na ang buhay ni John. Praise God. So sa ating time po ngayon mga kapatid, tayo din po ay may chance na maging katulad ni John, na maging announcer, amen, ng kaharian ng Diyos, ng repentance. Praise God. Na tinignan ko po, Sir Nick, kung anong ibig sabihin deeper pa din ng announcer is forerunner, amen. Someone that is speaking that is something to come. Amen. Biblical. Forerunner po siya. Praise the Lord. So, praise God. Sir Nick, back to you po. Meron ka pong anything to add up po? Sige po, maraming salamat sa mga gandang mga insights, no? Galing sa ating mga classmates sa gabing ito. So, sa next meeting, Brother Felix will be emphasizing beginning from, slide yun, 9, 10? 10 ba? 10 po, Sir Nick. Opo. Dito siya mag-umpisa sa 10. Understanding our role as kings, no? Amen. We re-emphasize ito. Binigyan ko lang din ng finishing touches. So maganda, no? Salamat, Mumuing. Well explained the presentation sa gabing ito. Maraming salamat din sa participation ng lahat na nandito ngayon. We understand that because of the General Conference held in Manila, hindi marami ang magka-attend. No? So, anyway, pagkatapos ng linggong ito, balik na tayo sa normal. Magkaka-attend na rin yung iba. Bali, next, tomorrow,
Ang first year meron kaming separate session, the new ones. And then pwede pa rin kayo magpahabol kasi tumatanggap pa rin tayo ng mga bagong meron pa lang at least 2 siguro. So yung mga recommended na and then yung mga candidate for first year, I believe din nasa sila conference din. Kaya formally and officially maybe next week bukas magawa lang kami ng orientation. Kasi meron din tayong bagong mga estudyante for tomorrow. Then following day and Friday, Thursday and Friday. So joint session pa rin yan. Don't ever miss it kasi considering na may click lang yung oras natin. So we need to intensify our time. So we'll be using 2 days for our leadership. Sobrang dami pa nito. Sobrang dami. Decades pa ang daanin bago natin ito matapos. Matagal to. Tagal to. So we're hoping someday to have a conference, a Kingdom Conference na kung saan babad na babad talaga tayo araw at gabi. Wala na ginawa namin noon kapag meron kaming mga training 1 week, whole week. Umpisa kami ng alas 8 ng umaga, tapos kami ng alas 9, alas 10 ng gabi. Magpahinga lang kami for snacks and meals, tapos resume na naman. So ganun ka-intensified. Dito, konti lang yung oras natin. Kaya nga, nung may nag-inquire kung meron ba tayong accredited course dito, that is a very big impossible kasi kung sa CHED accredited course tayo, ang lang, mura lang ng ating Lutuin mo. contribution hindi yun mag-match. Pero naman yung training natin dito ang equivalent ko nito tutusin plural correct Sa ang burol bigat ng kaibigan niya. Matay. So tonight sige po, we will conclude and finish this in the word of prayer. At kung mararapatin ni Brother Ben Mante to kindly close us in the word of prayer. Amen. Praise the Lord. Labing halang doon may gugmaon ng mga Diyos na intakna sa kagabion. Salamat Ginoo sa mga mensahe nga among nadungog. Pagpanudlo, pinagi sa baba ni Ma'am Wing and Sir Nick. Lord God, hallelujah. Salamat Ginoo sa mga mensahe nga among nadungog. Og salamat Ginoo sa pag-ablay sa mga hunahuna kasing-kasing. Lord God, daghan jud kay mi nga na learn karon nga gabi una. Og daghan mi nga nasabtan. Hallelujah about Christ and John, Lord God, hallelujah nga moabot gihapon ng mga adlaw o pipila na lang ka adlaw o sa bawat oras, Lord God, hallelujah nga kami o Dios nga imong gamiton, anda o Dios ang amuang kasing-kasing, Lord God, ug nauna Lord, hallelujah, ug magandam ka usab sa mga kalag o Dios, hallelujah nga imong pagkaunon, Lord God, sa imong mga pulong. Alaygon ka Ginoo sa pamamagitan o Dios, hallelujah, sa imong mga tigpamakbat nining maong hinapos nga mga adlaw. Talaygon ka Ginoo sa ulay pagkatapos, padayon ka sa paggamit Sir Nick ug sa kay Pastor Felix, Lord God, hallelujah, ug sa mga classmates nga naa karon ini nga Zoom, Lord God, hallelujah, nga padayon ang pagpalapnag sa imong mga pulong kay mao man jud nay among nasabtan nga plano nimo sa bawat usa ka namo diha sa imong gingharian. Dalaygon ka Ginoo sa ulay pagkatapos kining tanan o Dios, hallelujah, nga tanan nga gikinahanglan pa namo o Dios, hallelujah, nga masabtan kabalo kami o Dios nga daghan pa kayo may angayan nga
nga paminawan o masabtan sa imong mga pulong pinagi sa imong ubos nga alagad Ginoo. Pastor Nick Perez, padayon ka pag-blessing kinabuhi. Lord God, hallelujah. O padayon ka hatag og mga bag-o o Dios hallelujah nga mga revelation sa imong mga pulong. Lord God, nga iyang ikahatag nga ni kanamo o Dios nga pinagi kaniya o Dios. Hallelujah nga mapuno usab kami nining mong hinapos nga mga adlaw. Samtang naapay panahon ani namo o Dios hallelujah nga samtang may kinabuhi gamito namo kini Lord God hallelujah nga alang sa imong mga buluhaton matag adlaw. Dalaygon ka o Dios walay pagkatapos kining tanan akong giklim pinagi sa imong matamis nga pangalan. In Jesus name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po.